lately napapansin niyo sa mga post ni Yorme Isko Moreno, yung about doon sa ano, sa mga nagawa niya for the past few years, no? Kasi talagang marami ang nakakalimot ng mga Manileño kung ano yung mga ginawa ni Yorme Isko Moreno. Hindi naman to pagsusumbat. Hindi naman to pagsusumbat. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Hi sa lahat ng viewers ni Joe Malone TV ha. Oh, please subscribe and click the notification button ha. God first. Oh yeah! Huh! Come on, hit it! Huh! Alright. Konting induct muna tayo dyan, ha? Para doon sa mga nagtatanong ko ng title nito, The Good Times, i-search nyo lang dyan sa YouTube. Lalabas na yung no copyright music. Para kung gusto nyo patugtugin sa mga bahay ninyo, ha? Ako ang maaalala nyo. Kasi napakaganda na itong kanta. Ang hirap humanap ng kanta sa internet, ha? Ang hirap humanap. Hinanap ko na to para sa inyo. The Good Times. Oh yeah! Come on! Pasok na mga sugay, ha? Weekend, araw ng Friday dito sa Pilipinas, November 22. Okay ba ang sound system? Come on! Oh yeah! Come on! The Good Times before bad times. Bago tayo mabad trip sa mga ilang naninira kay Yorme Isko Moreno, mga politiko na panay ang banat kaliwat kanan kay Yorme Isko Moreno, ha? Yeah! Woo! Ako, bakit ako naka-orange? Yari na naman tayo sa green screen nito. Naka-orange pala tayo. Ho! The Good Times. Galing. Magandang umaga sa inyong lahat. Today is November 22, araw ng Friday dito sa Pilipinas, alas 8. Alas 8 dito sa akin, ha? Siguro mga alas 11 ulit yan sa inyo. Siyempre, shoutout sa lahat ng mga major sponsors natin dito sa Ibabaw at sa lahat ng mga Iskonians natin na OFW na nagpapakahirap at nagtatrabaho para maitaguyod lang ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Saludo ang Joe Malone TV sa inyo. Shoutout na rin sa mga viewers natin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Tuloy lang ang pasok, mga suke. Huwag kayong mag-skip ng ads. Napaka-importante at higit sa lahat, kung bago ka rito sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-subscribe. At i-click mo na yung notification bell para lagi kang updated. Wala pong bayad dyan, ha? Pero pagka gusto nyo may bayad, pwede kayong mag-join sa membership kasi magkakaroon tayo ng mga ilang behind the scenes na pawang sa mga membership lang. Maipapalabas. Tapos, syempre, magkakaroon din tayo ng mga giveaway ng mga cup, t-shirt. Hintayin nyo lang. Wala pa tayong pera. Yan, meron dyan yung join membership. Parang 200 ata per month. Maliit na bagay. Pero ano naman lang, kung gusto nyo lang naman, kung ayaw nyo naman, di okay lang. Wala namang problema. Pero mahalaga dyan, huwag kang mag-skip ng ads. Para kahit paano makakuha tayo ng pondo. Shoutout sa lahat kay Sir Christian, kay Ma'am Sophia ng Davao, Singapore. Hindi, taga Davao yun sila. Nasa Singapore sila ngayon. Para dun sa ating sound system na ginagamit natin tulad na itong mikropono natin at pati itong sound card na tinabi ko na yung box. Alright? Kung mapapansin ninyo, meron tayong kape. Shoutout nga pala. Uy, kay Ma'am Janet na nag-send ng Japan money kahapon. Thank you so much. Kay Sir Pyro, Mel, at pati rin kay Ronald C. Yung mga GCash, top GCash donors natin. Thank you so much. Pag nakamakkape tayo, ibig sabihin lang nun, nakapaghatid tayo sa school ng anak natin. Tapos may budget tayo. Hindi, mura lang to.
Okay mga kayon, lately napapansin nyo, yung mga post ni Yorme Isko Moreno sa kanyang page, yung merong sa Facebook page, yung kanyang merong 5.6 million na likes, followers. Lately napapansin nyo sa mga post ni Yorme Isko Moreno, yung about doon sa sa mga nagawa niya for the past few years, no? Kasi talagang marami ang nakakalimot ng mga Manilenyo kung ano yung mga ginawa ni Yorme Isko Moreno. Hindi naman to pagsusumbat. Hindi naman to pagsusumbat. It only reminds us, no, how good our government, especially sa Maynila, nung during time ni Yorme Isko Moreno, during the pandemic times, kung saan walang nakalabas, walang nakapaghanap buhay sa labas, pero still, meron tayong mabuting Yorme Isko Moreno na nag-provide ng mga pangangailangan natin. Maybe it's not enough, pero ang kagandahan doon, hindi tayo nagutom. What I mean by that is nagkaroon tayo ng mga food packs buwan-buwan. So, oo, nakakasawa. Corn beef, delata, pero may bigas, may kape. Yung bigas, ang laking bagay nun, di ba? Hindi ka magsasawa sa bigas. Hindi ka magsasawa sa kanin. Ang Pinoy hindi magsasawa sa kanin. Hindi yan magsasawa sa kanin basta maganda ang ulam. Isa nga kahit sabaw lang di ba? Yun importante yung bigas. Kaya ako pagka namimigay din ako, inuuna ko yung bigas Kasi napaka-importante ng bigas. Kahit wala kang ulam, o may ulam ka, o may sarsa kang tirang sabaw, o kape sa ibabaw, makakain mo yung kanin, di ba? So kaya mas importante yung bigas for me. And I think sa lahat din ng Pinoy, kasi talagang kahit asin nga makakakain mo yung kanin di ba? So importante yung bigas. So lately, yung mga post ni Yorme Isko Moreno, it served as a reminder. O ano yung mga nagawa ni Yorme Isko Moreno? It's not pagsusumbat. It's not pagsusumbat. Kasi karamihan talaga ng mga Pilipino, especially Manileño, nakakalimutan nila kasi may mga bagong paparating na may dalang bit-bit na mga pangako, no? Kaya talagang very promising yung mga pangako na itong mga to Ang nagkakatalo na lang talaga rito doon sa mga may nagawa na at doon sa mga baguhan na hindi pa nating sure, na walang kasiguraduhan, na baguhan pagdating sa mga leadership skill, baguhan pagdating sa mga problem solving, yung mga critical thinking na lagi kong sinasabi. Kasi yun naman talaga ang totoong qualification ng isang mabuting leader, no? They might have leadership skill, problem solving, critical thinking, decisive moments, yung decision making para sa mga decisive moments na kailangan ng agarang solusyon doon sa mga biglaang problema, no, na hindi na nire-require na ilang linggo para makapag-isip. 'Di ba? Kailangan mabilis bilis kilos nga Kailangan mabilis to the point na hindi naliligaw ng landas, na to the point na kailangan naaayon pa rin sa interest ng karamihan. Hindi yung basta tira lang ng tira tapos magba-backfire sa'yo yung solusyon na create mo. So, dapat bilis kilos na tama, na align doon sa goal, sa mission, para kahit papano masolve yung problema ng agaran, di ba? Kasi may mga problema na kailangan ng agarang solusyon, gaya ng mga baha, calamity change, gaya ng pandemic. Yan, biglaan. Actually, hindi biglaan. Pero, nung pumasok kasi yung COVID-19 sa Pilipinas nung March 19 or 20, nag-lockdown sa atin, kailangan ng agarang solusyon. No? So, imagine mo kung walang leadership skills si Yorme noon, noong mga time na yun, ano kaya mangyayari sa mga Manileño? I'm sure magkakagulo yan. Kasi yung iba gusto lumabas kasi gusto maghanap buhay. Di ba? Siyempre, magugutom yung pamilya Talagang putya, patayan yan. Di ba? Pagka pamilya na uusapan, patayan na yan. Talagang lalabas at lalabas siya. Wala makakapigil. Magkipag-away yan kahit pulis pa yung mga nakaharang. Buti na lang, malakas ang leadership skill at malakas ang karisma ni Yorme Isko Moreno. Kaya tayo mga Manileño, hindi tayo nagutom. Di ba? Meron tayong maraming nag-donate ng mga bigas, goods, pera kay Yorme Isko Moreno during the pandemic. Kasi maraming nagtitiwala. Even you yourself, you ask yourself, di ba? Magdo-donate ka ba sa isang taong kaduda-duda? Di ba hindi? Kumbaga, ipagkakatiwala mo yung pera mo, yung goods, yung mga bigas na gusto mo i-donate sa isang taong hindi mo pa pagkakatiwalaan. Hindi mo gagawin yon, di ba? Hindi mo gagawin yon kasi ang gusto mo
bilang donor na yung perang ibibigay mo ay mapupunta doon sa karapat-dapat na tao, sa karapat-dapat na leader, which is Yorme Isko Moreno. Kaya lately, yung mga post ni Yorme Isko Moreno about doon sa mga nagawa niya for the past 3 years during his term. Kasi talagang exceptional. Talagang parang kumbaga hindi katanggap-tanggap ng isang ordinaryong mamamayan na putya ganito yung gagawin ng isang mayor. Parang beyond expectation. Na-exceed niya yung lahat ng mga past mayors na ginawa, na-exceed niya. Kumbaga nalagpasan niya, nahigitan pa niya. Kasi talagang tinesting tayo nun. Tinesting tayo nun. Hindi lang pananampalataya, tinesting yung kamay nilaan, yung faith ng Manileño doon sa ama nila o sa mayor nila, sa alkalde. Ito naman si Yorme Isko Moreno, talagang binigay naman ng lahat. Kumbaga, parang tatay ka, wala na makain yung anak mo. 'Di ba? Magbebenta ka ngayon, mangungutang ka, lahat gagawin mo. Sige, ganito lang simple lang. Halimbawa, ito, magandang senaryo. Pagka kinidnap yung anak mo at sinabi na itubusin mo ng 2 milyon, sinabi sa'yo, sa tatay o kaya sa magulang, na tubusin mo yung anak mo 2 milyon, makakapag-provide ka o hindi? Di ba makakapag-provide ka ng 2 milyon? Di ba? Makakapag-provide ka. Iuutang mo, ihihiram mo kung kanino-kanino, matubos mo lang yung anak mo. Same logic applies to Yorme Isko Moreno na ipinangutang niya. Actually, hindi nga nangutang si Yorme dahil sa pandemic Yung gaya na sinasabi nila. Kasi alam ko, as far as my mind can remember, alam ko nakautang na si Yorme noon dahil sa mga proyekto niya na infrastructure bago pa mag-lockdown, bago pa mag-COVID. Nagkataon lang siguro na syempre, inallocate na yung pera siguro sa pandemic, sa infrastructure, tapos yung mga donation pa. Madami nag-donate. Ang dami nga humihiram ng mayor namin nun. Ang dami nga humihiram kay Isko Moreno nyo kung matatandaan ninyo. Yung field hospital sa Luneta, sa may tapat ng Quirino Grandstand. Alam mo kung gustong manumbat ni Yorme, ang dami niyang pwedeng isumbat sa mga Manileño. Pero hindi niya ginawa. Diba? Tahimik lang si Yorme. Ganong klaseng dekalidad ang Yorme Isko Moreno namin. Ganon yung kalidad niya. Hindi siya nanunumbat. Hindi siya maboka, hindi siya maingay sa social media. Post-post lang siya. Post-post lang siya ng mga ganito, yung mga food packs. Kumbaga, reminder lang. Hindi siya yung, pasalamat kayo. Ako ang mayor nyo nung during pandemic o hindi kayo nagutom. Buwan-buwan, meron kayo. Hindi siya ganun magsalita. Kaya kung ikaw, matalino kang Manileño, dapat alam mo na by now kung sino yung mga dekalidad na leader, no? Kung sino yung mga dekalidad na leader na alam mong nagtatrabaho na may malasakit na hindi manunumbat sa bandang huli. 'Di ba? Totoo. Totoo 'yan. Kahit anong bato nila kay Yorme, makikita mo lang kung ano yung delikadesa ni Yorme Isko Moreno to the point na hindi niya pinapatulan yung mga yan. Hindi niya pinapatulan sila Rendon, hindi niya pinapatulan sila Makagago kasi sobrang shallow. Ang petty, no? Hayaan nyo na kaming mga vlogger ang pumansin. Kasi hindi naman kami, alam mo yon, iba yung level ni Yorme, talagang saludo kami kay Yorme. Kaming mga vlogger, trabaho namin yun na ipagtanggol yung, parang kayo, di ba? Parang mga Iskonian, na ipagtanggol yung sinusuportahan natin. Same logic applies to us, mga vlogger, mga content creator ni Yorme Isko Moreno. Mga vlogger ni Yorme Isko Moreno, in short, na kailangan namin ipagtanggol si Yorme Isko Moreno. Dahil alam namin si Yorme Isko Moreno, hindi papatol sa ganyan. Hindi yan papatol. So kami na lang. Kami na yung parang kami yung parang sa chess. Kami yung parang gwardiya, yung ano ba tawag doon? Basta, yung nasa harapan, yung marami. So kami yung aatake. Plak, 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 para maprotektahan si Yorme Isko Moreno. So si Yorme Isko Moreno, hindi na masyadong aatake yan. Kasi syempre, ano lang yan, baga, hayaan nyo lang sila, kumbaga may force field yan. Kumbaga, meron na nakapalibot na mga vlogger at mga tao ni Yorme Isko Moreno na sumusuporta kay Yorme Isko Moreno at naniniwala. And that's the most important of being a good follower of Yorme Isko Moreno. It's how you believe to that particular person, no?
Hindi gaya ni Makagago na binayaran, perhaps, na binayaran, tapos pinagtatanggol niya si Sam Versosa. Gusto ko siyang intindihin kasi parehas kami yung social media influencer eh. No? What I don't understand to Makagago is dapat ang sarap kasing warakin, ang sarap sirain nung taong sirana, 'di ba? Pero yung mabuting tao tapos sisirain mo, parang ang hirap trabahuhin nun. Kahit ako bayaran ng 6 digit, parang hindi ko kayang gawin yun. Not unless itong taong to ay sirana o kaya talagang salbahe, 'di ba? 'Di ba? Ano eh, parang logic eh, 'di ba? Logic, common knowledge na ang sarap sirain nito, ang sarap gaguhin nito, gago kasi. 'Di ba? Pero yung mabuting tao tapos gagaguhin mo, I don't think so, 'di ba? Meron naman kami mga prinsipyo, mga vlogger ni Isko Moreno, na kahit hindi kami bayad, eh, ganito yung klaseng prinsipyo na kaya naming na mag-iiba sa atin, no? Kung ikaw nagtrabaho ka ng bayad, binayaran ka, para sirain yung tao. Kami hindi na kailangan bayaran pa, na at hindi namin kailangan manira ng isang mabuting tao. Kasi ang hirap nun. Ang bigat sa loob nun. Titirahin mo, knowing na yung taong yan, walang ibang inisip kundi kapakanan ng karamihan. Hindi yung kapakanan ng iilan o yung kapakanan niya. 'Di ba? Look how to spot a good leader, how to spot a good with delikadesa leadership politician, no? Si Yorme Isko Moreno lagi yan nakaturo sa taas. God first. Lagi yang gumaganon. At totoo, 'di ba? Kasi he believes in God, 'di ba? Sa lahat ng bagay, ang desisyon kailangan na pag-uusapan yun ni God eh. Hindi yan basta-basta ginagawa lang as human being, 'di ba? Kailangan meron kang advice came from our creator, our good creator. Kaya mahilig yang gumaganon. Mahilig yang tumuturo sa taas, God first. Yun ang klase ng liderato, yun ang klase ng isang leader na kailangan natin, yung may takot sa taas. Kasi matakot ka na pagka yung isang liderato ay walang takot sa taas. Kaya kanyang tarantaduhin. Kasi kung God hindi niya nakinikilala eh, how much more yung mga constituent niya. Hindi niya kikilalanin yan. Not unless the one that you voted has fear of God. 'Di ba? Kasi talagang pag yan may takot sa Diyos, may takot yan sa tao. Pagka walang takot yan sa Diyos, wala rin takot yan sa tao. Ganun yun eh. 'Di ba? Kaya nga si Yorme Isko Moreno, laging makikita mo, yan, nakaganyan, tapos tuturo sa taas. Yun yung mga klase ng liderato, yun yung mga klase ng prinsipyo o delikadesa na dapat paupin natin. Kasi kung hindi yan marunong kumilala sa taas, hindi yan kikilala ng tao. 'Di ba? Kasi ganun yun yung difference eh. Yun yung difference na pagka hindi na nakakakilala sa taas, yan, tatarantaduhin lang yan. Kasi kung kaya niyang tarantaduhin yung sa taas, yung creator natin, mas kaya niyang tarantaduhin yung mismong tao. 'Di ba? Common sense, common knowledge. Ang problema, yan yung mga wala sa iba. Napilit natin ipinapaliwanag. Paulit-ulit lang din halos yung content ko eh, 'di ba? Paulit-ulit lang din yung words ko, paulit-ulit lang din yung content na sinasabi natin. Pero wala eh. What gets repeated gets remembered. Kaya kung ano yung paulit-ulit, yun yung mga naaalala. Pagka minsan mo lang kasi sasabihin yan, iilan lang yung makakagets niyan. 'Di ba? Pero what gets repeated gets remembered. 'Di ba? Ito yung mga post ni Yorme Isko Moreno. Nakalimutan ko, meron pala tayong slideshow dito. Kakapaliwanag natin. Hindi. Ito yung magsaset ng differences from me to other vlogger. Kasi ako, inaaral ko yung sinasabi ko. Kaya kahit mag-live ako, alam ko sa sarili ko na hindi ako lumalagpas sa bakuran ng iba o sa limitation ko when it comes to words. Yung mga pinili kong salita, yan na yun eh. Yan na yung magsaset ng differences ng ako doon sa ibang klase ng vlogger. Hindi ako nagpaparinig Hindi ako nagpaparinig. Gusto ko lang sabihin sa inyo na you're in good hands. Na nasa tama kayong channel pagdating sa pinapanood. Sa pagdating sa laman ng utak. Kasi hindi lang ako basta boka, salita, tapos para magka-views. Hindi. So, sa akin, may explanation. Kahit pa paano napapaliwanag na siguro, I think, sa tingin ko naman, sa kapasidad ko, napapaliwanag ko sa inyo kung ano yung mga senaryo. Di ba?
So, ito yung slideshow. Ito yung slideshow na ginawa ko, na na-collect ko. Came from Yorme Isko Moreno yung sa fan page, sa Facebook page niya. Natatandaan ko, meron ako nito. Ito nakikita nyo. Yung baso na yan, meron ako niya. Kasi, dahil sa senior ako dahil yung biyanan ko, nakatanggap niyan. Yung biyanan ko nawala na. So, ako gumamit ng baso niya. Sa akin, walang problema yung kahit gumamit ako ng mabait yung biyanan ko sa akin. Oo, nagkakaroon kami ng problema, pero mabait yung biyanan ko sa akin. So, yan yung baso. May cookies din, tapos may cacao na mix. Tapos may takip yan. Tapos yan din, may brown rice din. Naisaing pa namin to ng biyanan ko. Yan may brown rice. Brown rice. Yan. Yan yung natanggap. Special edition to. Special edition yan. Kumbaga, tuwing Pasko, nakakatanggap ng special food packs. Hindi ito yung regular na food packs. Tapos ito ata yung sumunod yung tapala mo yan. Imbis na baso, tumbler naman. Tapos may kape din. Yan. Pasko rin yan. Yan. Ito naman yung regular na food packs natin. Ang dami. Ito ata kung hindi ako nagkakamali, sa ibabaw ata ng tayuman yun Pretil na nasunog. So, yan. Tinan mo, laging nakaturo sa taas. God first. Di ba? Yan yung regular na natin. Yan yung regular na food packs namin kung saan nakakatanggap kami nito buwan-buwan. So, ang laman yan parang mga CDO, bigas, kape. Ayan, nakaturo na naman, God first, Di ba? Ito, pandemic na to. Naka-face mask na Ito, hindi. Magpapasko. Tapos na siguro pandemic na ito. Nakaturo na naman sa taas. Oo nga, ang gwapo ng mayor namin. Di ba? Christmas din to. Malapit si Yorme Isko Moreno sa mga seniors. Favorite niya yung mga seniors. Ito yung laman, Kaya post natin. So, yung laman ng isang food box, meron siyang, Noche Buena ata to. So, meron mga corned beef, spaghetti sauce, spaghetti pasta, cheese, tapos may fruit salad. Fruit cocktail. Tapos meron ding Alaska na condensed ata yan, evap. So, yan yung natatanggap namin monthly. Grabe. Mananawa ka. Yung iba nga nakikipag-swap. Tingnan mo kung gaano kalapit si Yorme Isko Moreno sa mga senior natin. Hindi ko kayang gawin yan. Buti na lang hindi ako naging politiko. Kasi mapaplastikan ka lang sa akin. Totoo yan. Mapaplastikan ka lang sa akin. Ito na yung last. Kaya hindi ko siya kayang gawin. Unlike Yorme Isko Moreno, hindi ko alam kung nasanay o sanayan o ano. Hindi. Pero sa akin, kung ako gagawa, parang hindi ko kayang gawin. Kaya nga hindi talaga ako magpupolitiko At hindi talaga. Hindi, vlogger na lang ako, okay na ako doon. Talagang hanggang doon yung pwede ako. Pero sa politiko, I don't think so. Para sa kanila na yan, di ba? Para sa mga mas nakakaalam, mas magagawa nila yung trabaho nila. Pero kami, ako, okay na ako sa pagbablog. At least I can relate to you what is going on around Manila, di ba? So, yung mga kayo, kung mapapansin mo, mahilig tumuro si Yorme Isko Moreno sa taas. God first, mahilig gumanyan. Hindi dahil siguro sa mannerism niya or what Talagang sigurong marunong lang talaga siyang kumilala sa taas. Di ba? Kasi, gaya na sinasabi ko, isa dapat yun sa mga qualification sa pagpili ng liderato dahil pagka marunong niyang kumilala sa taas at may takot yan sa taas, may takot yan sa mga tao. Nakakakilala yan ng mga constituent niya. Pag hindi niya marunong kumilala sa taas, pucha, matakot ka na. Kaya kanyang tarantaduhin. Kaya kanyang lokohin. Dahil kung sa taas niya, hindi niya na kayang kilalanin How much more kayong mga constituent lang niya na tao lang din. Di ba mga kayon? Yan sinasabi ko. Matakot ka na pagka walang bumubuka sa bibig niya. Hindi naman sa pagiging plastic pagiging religyoso. Hindi mo naman kailangan maging religyoso sa pagiging sa politiko, 'di ba? Pero kailangan marunong kang kumilala ng creator natin. Marunong kang kumilala na sa taas, 'di ba? Kasi syempre, wala naman tong buhay natin kundi dahil sa kanya Wala naman yung mga politiko na yan, wala namang presidente. Noon naman walang presidente, walang vice president, walang senator, walang mga kapulisan. Tao na lang din gumawa niyan, 'di ba? Yung mga posisyon, tao na lang din. Hindi naman sinabi ng Panginoon na
magki-create ako ng tao pero kailangan may president sa inyo, may vice president. Tingin ko wala naman nabanggit na gano'n eh, no? Wala naman nabanggit na gano'n. Tao na lang yung gumawa ng mga ganyan, mga posisyon-posisyon, gobyerno. Yun yung sinasabi ko. Kaya talagang napaka-importante na yung kilala mo eh. Nakilala mo yung leader na gusto mong iboto, yung politician na gusto mong iboto. Number one requirement, dapat kilala mo siya when it comes to how he deals with God, our Creator, how he deals with his people, how he deals with problem solving, critical thinking, analyzing, kung paano niya kilalanin, harapin yung mga problema at kung paano niya bigyan ng solusyon agad-agaran ng nasa tamang landas, inclined with God, inclined with his or her mission. Yun ang dapat na iboto natin. Kaya ako nananawagan talaga ako, kung hindi ako magsasawa na i-remind kayo na Yorme Isko Moreno is the one. Ibalik natin yan sa pagka-mayor ng Kamaynilaan. Walang halong walang halong talk shit, walang halong bullshit na ganon. Wala. Kasi talagang, sabi ko nga sa inyo pagka nanarantado si Yorme Isko Moreno nang pinaupo natin tapos nanarantado, wag niyo na, unsubscribe niyo na ako, wag niyo na akong panoorin. Mag-iiba na rin ako ng content. Hindi na ako political chuchubanes na vlogging na yan o content na yan. Pagka nalaman natin na maraming itataya ko na yung channel ko. Sige, magkalimutan na lang tayo rito. 'Di ba? Let's call it a day, kumbaga. Pero hindi, napaka-imposible. Kasi alam natin si Yorme Isko Moreno may takot sa taas. May takot sa Panginoon. Kaya alam natin na kaya niyang gawin yung trabaho niya. 'Di ba, mga kayon? Yan yung sinasabi natin. Alright, mga kayon, maraming salamat sa pagsuporta nyo. Huwag kayong mag-skip ng ads. Attendance check tayo. Nakalimutan ko sabihin kanina. Attendance check tayo. Watching from. Marami ako nababasa dyan. Maraming salamat na-appreciate ko yan. Maraming salamat doon sa mga nagpadala, nag-send ng stickers, super thanks, nagpadala ng GCash. Maraming salamat. Yan lang naman pagka may sobra lang kayo na blessing, pwede nyo i-share sa akin. At talagang malaking bagay yon para sa aming mga vloggers. Kasi nga, we all know naman na talagang we're doing this to show support kay Yorme Isko Moreno. At talagang balang araw, aanihin din natin yan. Tayo rin mismo mga malilenyo. Maraming salamat mga kayon hanggang sa muli. At today is November 22, Friday, alas 8 dito sa akin, 8:30 dito sa akin. Maraming salamat mga kayon. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. God first.